Good morning. So ngayon araw na to, mamimitas tayo ng ah, mga bunga ng aking tanim na halaman sa garden. Tapos pruning tayo ng pipino o cucumber. O, tara guys. Mitas tayo ng bunga ng ito yung tanim natin ng palaya. Kunin natin yung bunga ng tanim natin. Nakita nyo may mga cellophane. Natakpan natin dahil pinapasok ng pinagat ng insect. Yes, lalaki na. Ayan, kunin natin yan. Pinatong. Ito yung tanim natin na bonito. Ayan o, may kagat siya. Pag nakagat ng insekto, magiging ganyan siya eh. Kaya nilalagyan natin ng cellophane. Ayan o. Walang kagat ng isa. Punta natin yun doon. Ayan. Saan pa? Pwede yan. Daming bunga. So ito naman yung tanim natin na okra. Ito yung malalaki. Ito yung iwan natin na pinhi natin. Kaya itong isa kunin natin. Ayan. Ayan. Dami pa dito Ayan Yan. Ito yung nakuha natin na mas marami yung talong. Mga nakuha natin na gulay. Yan. Ito po yung tanim natin na pipino. Ipupruning po natin. Ang lalaki na. Ayan So medyo late na to siguro to. Pero mas mainam dahil mas maraming makitang mga bunga. So ayan. Medyo late na tayo mag-pruning. Pero papaliwanag ko sa inyo kung paano yung pagpupruning natin ng pipino. Makikita nyo, ang daming mga bulaklak. Yan, at may mga bunga na rin na malilit pa. Mga 2 to 3 weeks siguro baka pwede na tayong mag-ani ng bunga ng pipino. So yan guys, tara pag-usapan natin. Paano nga ba magparami ng bunga ng pipino? So pag-usapan natin. Papaliwanag ko lang yung parts ng pipino. Ito po yung dahon, yung main stem, and then ito yung mga flowers nya. Tapos ito yung thread rolls nya. Yan. So 2 klase yung kanyang bulaklak. Ito po yung makikita nyo, sample natin. Ito yung wait lang. Ito, matanggal na kasi. Ito yung makikita nyo, medyo mahaba.
Ayan. Ito yung female na flowers niya. At sa kabila naman, ito yung male flowers niya. So, ang ginagawa natin para dumami yung kanyang bunga ay ipopollinate natin siya. Ayan. Gamit nung brush, pero wala tayong brush na gamit. Kaya gumawa tayo ng paraan para makapag-pollinate tayo. Ito naman yung kanyang sucker, tinatawag. Ito. So ito tinatanggal natin bago pa lumaki. Yan. Yan, tinatanggal natin yan. So iwan natin yung bulaklak niya. Yan. May dalawang bulaklak yung kabilaan. So makita rin natin dito yung branch. Ito yung branch niya. Oh. Ayan. Tinatanggal din yan para yung nutrient niya mapunta sa bunga. Ayan. Pag malilit pa, tanggalin na natin. Pag ginayaan kasi natin na lumaki pa, ay hindi na makapag-produce ng maraming bulaklak yung branch na yon. So ayan. So makikita natin dito ang dami ng bunga. Ayan o. Yung female na flowers niya, yung nasa taas naman yung male na flowers niya. Ayan. So tatanggalin natin yung mga ibang mga branch niya. Kagaya nito. Ayan o. Sobra kasing dami ng branch niya. Minsan doon na napupunta yung nutrient na nakukuha niya. So yung mga iba, kagaya nito, hindi na natin tatanggalin yan. Ayan. Pwede natin bawasan sa baba yung mga dahon niya na hindi na kailangan. Gaya nito. Ayan. So ang dami niya ng branch. Sobrang dami na. Ito yung other side niya. Ang daming bunga oh. Ayan. So madali lang po i-classify yung kanyang male and female na bulaklak. Yung sinabi ko kanina oh. Ito yung female. Ito yung male na sa taas. Ayan. Yung mahaba na ganyan, may usli na ganyan, kalaki na bunga niya. Yan yung female. Ayan o, ang dami. So ngayon, marami ng sanga. Tatanggalin natin yung iba. Mga lumang dahon din. Take note guys, na pag may bunga na dito, sample ito. Ito. Ayan, hindi na natin tatanggalin yan kasi may bunga doon. Pwede mong putulin dito sa dulo para mapunta doon sa nutrient niya. Yung ano sa bunga, yung nutrient niya. Ayan o. Ayan. Pwedeng tanggalin yan. Kasi nandito pa lang sa baba eh, marami ng ayan, may naiwan siyang bunga tapos ang dahon. So itong dahon na to, siya yung magdadala ng nutrient papunta dun sa bunga niya. So ayan guys. Yung iba kasi late kasi na natin na pruning ito. Kaya marami ng sanga. Ayan o, sa taas. Ayusin natin.
So ulitin ko pala yung paliwanag ko sa part niya. So ito yung dahon, ito yung main stem, then the flowers. Yung flowers niya dalawang klase, may female gaya nito, tsaka yung male. Yan, ito male to eh. Yan. Tapos yung sucker niya, sample ng sucker nasa gitna. Ito, pag lumaki na yan, hintayin natin lumaki, tapos tanggalin natin. Then the thread rolls. Thread rolls bang tawag nila dito? Ito, yung kakapit para makakit siya. So mahirap din alagaan ang pipino. Dahil ang pipino, number 1 na kailangan niya water. Kaya laging basa po yung sa ilalim. Pag kasi po natutuyuan o hindi natin nilalagyan ng water, magiging mapait po yung bunga niya. So pag nilagyan natin ng tubig, hindi po magiging mapait yung bunga niya. Kasi kulang siya ng water eh. So, kailangan natin lagyan lagi. Umaga at hapon. Makita nyo, medyo basa pa yung kanyang lupa. Yan, huwag po kayo matakot magtanggal ng mga kagaya niyan, tinanggal ko, pinutol ko dun dito sa may dulo niya. Tapos dito naman yung bunga. Tapos meron siyang isang dahon. So yung dahon na yan, siya magdadala ng nutrient papunta dun sa bunga. So ganun na yung pagputol. Kasi pag inayaan natin yan, lalaki at lalaki yan. Yung hahaba-haba yung kanyang tawag nito, ito, sanga, yung branch niya. So marami pa dito, tatanggalan natin. So gaya nito, ayan, may isang bunga dun sa taas niya. Ganito lang po pruning po sa ating halamang pipino. Ayan. So, salamat guys sa panonood sa video na to. I hope na mayroong kayong natutunan sa aking pagpapaliwanag mag-aalaga ng pipino. So guys, maraming salamat. Bye bye.